Dear Kuya Allen, isa po akong tagumpay at kasalukuyang nagtatrabaho bilang classroom teacher sa isang public school. Tawagin niyo na lang po akong Joel. Experience ko ito sa isang estudyante na ang pangalan ay Christian, 19 years old. Siya yung masasabi kong pinakasalbahe kong estudyante. May angking talino sana, ngunit talagang di maganda ang ugali. 2 years na rin siya sa 3rd year high school. Bilang isang teacher, kailangan mong intindihin ang bawat estudyante mo dahil meron tayong tinatawag na individual differences. Naging challenge sa akin ang ugali ni Christian. Nag-set ako ng goal na kailangan pagkatapos ng school year, kailangang mabawasan ko ang pagiging salbahe niya. At dito na nga nagsimula ang di ko makakalimutang kwento ng pagkakaibigan namin. First year ng teaching ko noon. First period ko ang klase nila kaya pumunta na ako sa kanilang classroom. Pagdating ko doon, naadatnan ko silang nagbabatuhan ng papel at di nila napansin na nasa pintuan na ako. Di ko sila pinansin. Diretso ako sa teacher's table. Napansin ako ni Christian. "Excuse me, ikaw ba ang teacher namin ngayon?" Ang sabi niya na may pagka-sarcastic. "Ay hindi po, ako po yung janitor po. Hinihintay ko lang po kayong matapos magbatuhan." Ang sabi ko naman, kalmado lang ako kahit na galit na. Baka makasuhan ako ng child abuse. Natahimik ang lahat sa aking naging sagot. Obvious naman kasi na teacher ako dahil sa aking uniform at ID. Hinintay ko magsalita si Christian dahil balita ako sa school na bastos siya kahit sa mga teachers. Ngunit natahimik lang siya. Napangiti ako. Alam kong magtatagumpay ako sa aking goal dahil parang tinablan siya sa sagot ko. Bago ako nagsimula ng klase, ipinaliwanag ko ang rules and regulations sa kanila. Hindi ko akalain na tahimik sila sa klase ko, lalo na si Christian. At ayun na nga, natapos ang first period na smooth ang flow ng klase ko. 2 buwan ang nakalipas, ganun pa rin ang routine ko. Isang araw habang pauwi na ako, may tumawag sa pangalan ko. Nagulat ako nang malamang si Christian yun. Akala ko kung sino na yung tumatawag sa akin. "May kailangan ka?" ang sabi ko. "Wala sir, gusto ko pong sumabay sa inyo sa pag-uwi." Ang sabi naman niya. "Ganun ba? Pasensya na. Pero hanggat maaari, ayaw ko nang may kasabay umuwi na estudyante." Ang sagot ko. "Sa ayaw mo at sa gusto sir, sasabay ako sa inyo. Malapit lang naman bahay namin sa inyo eh." Ang sabi ni Christian. Sinagot ko siya na, "Ganun ba? Sige, bahala ka." "Thank you po sir." Ang sagot naman niya. "Para saan?" ang sabi ko. "Kasi pinayagan niyo ako na makisabay sa inyo. Ang swerte ko nga dahil kasama ko kayo ngayon eh." Sabi ni Christian. "Malas ko naman dahil kasama ko ngayon ng notorious bad boy ng school." Sabi ko sa kanya. "Sir naman, at talagang bad boy ang tawag niyo sa akin?" Ang sagot niya sabay tawa.
Totoo naman at malakas ang ebidensya. Kaya nga ang mga teachers mo sumusuko sa'yo. Halos ayaw ka na nga nilang makita at makakausap eh. Buti nga, hindi ka binibigyan ng expulsion ng principal. Ang sabi ko sa kanya. Bakit kayo sir, kinakausap mo ako ngayon? Alam ko naman na ayaw nyo rin sa akin eh. Katulad ng ibang mga teachers. Ang sagot niya. Kaya kita kinakausap dahil kasabay kita maglakad. Pangit namang tingnan na daldal ka ng daldal dyan. Tapos ako, hindi ako sumasagot. At wala akong sinasabing ayaw kita. Kung ayaw kitang maging estudyante, pinili ko sana ang isang higher section para makaiwas sa klase nyo. Lalo na sa'yo. Ang sabi ko. Bakit mo pala kami pinili? Alam nyo naman pala na bad kami. Sagot ni Christian. Sabi ko sa kanya, mahilig ako sa challenge, Christian. At isa ka sa challenge sa akin. Gusto kong malaman yung bakit ganyan ang asal mo. Kung bakit ganyan ka makitungo sa ibang tao. Hindi ako naniniwala na talagang bad boy ka. Alam ko may dinadala kang problema kaya nagagawa mo yan. At yun ang gusto kong malaman. Sabi ko sa kanya. Natahimik siya. Ilang saglit lang ay ngumiti na. Doon nagsimula ang pagiging close namin sa isa't isa. Lagi kaming sabay pumasok at umuwi. Medyo nababawasan na rin ang kanyang pagiging salbahe. Hanggang sa nasanay na akong kasama siya. Tuwing Friday, lagi kaming pumupunta sa mall bilang aming banding. Minsan habang nasa mall kami, bumili siya ng 2 gold na necklace na pareho ang design. Marami palang pera talaga ang lokong to. Di na ako nagtaka dahil mayaman naman sila. Ipinakita niya sa akin at sinabi kong maganda. Laking gulat ko nang ibinigay niya sa akin yung isa. Bakit mo ako binibigyan nito? Para saan to? Ang sabi ko. Sir, happy birthday. Salamat sa lahat. Ang sagot ni Christian. Nagulat ako. Di ko naalala na birthday ko nga pala sa araw na ito. Halos maiyak ako sa ginawa niya. Hindi ko akalain na malalaman niya ang birthday ko. Kahit family at co-teachers ko ay walang nakaalala. Siya lang. Sir, ito ang simbolo ng pagkakaibigan natin. Ingatan mo to ha. At dahil birthday mo ngayon, ititreat kita. Ang sabi ni Christian. Walang patsid lang sa tuwa ko nung araw na yon. Isa yon sa most memorable day sa buhay ko. Doon ko talagang nakita kung sino si Christian. Isang mabait, malambing, at masayahing tao. Doon ko rin mapagmasdan ng matagalan ng kanyang mukha. Napakagwapo pala niya. Patuloy ang maganda naming samahan ni Christian. Patuloy rin ang pagbabago sa kanyang ugali. Sa katunayan, naging top 1 siya sa section nila. Kaya nung sumunod na school year ay napunta na siya sa higher section. Isang araw, niyaya ako ni Christian sa bahay nila. Birthday daw ng kanyang tatay. Doon ko nakita kung gaano sila kayaman. Nagtaka ako kung bakit sa public school siya nag-aaral. Nag-inuman kami ni na Kuya Senon, ng tatay ni Christian, kasama ng kanyang mga kaibigan. Nang malasing ako, nagpaalam na akong umuwi ngunit di pumayag si Kuya Senon. Inutusan niya si Christian na samahan niya lang ako sa guest room para doon na ako matulog. Inalalayan niya ako sa pag-akyat. Pagdating sa loob ng kwarto,
Inihiga niya ako sa kama at umalis na siya. Ilang saglit lang, bumalik siya na may dala ng planggana ng tubig at bimpo. Tinagal niya ang aking damit at maong shorts at tanging panloob lang na iwan. Pinunasan niya ako at, "Sir, may tinatago pala kayong sawa dyan ha." Sabi ko na nga ba eh. Sabay tawa nito. "Ikaw talaga, salbahe mo. Doon ka na nga at kaya ko na to. Baka mamaya kung anong gawin mo sa akin." Ang sabi ko, "Naku sir, hindi ka nga halos makalakad tapos pupunasan mo pa ang katawan mo. Mamaya mabasa mo pa ang higaan natin." Sagot ni Christian. "Dito ka matutulog?" Ang tanong ko. "Oo, tabi tayo sir. May angal po kayo?" Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit bigla akong na-excite. Basta gusto ko siyang makatabi sa pagtulog. Nang matapos niya akong punasan, nahiga na rin siya. Hindi na ako nagsuot ng damit at ng aking shorts dahil naiinitan ako. Nakatulog na kami pareho. Lang mga bandang 2:00 na ng madaling araw. Nagising ako. Napansin ko ang kanang paa ni Christian na nakapatong sa mismong harapan ko. Ginawa rin niyang una ng kanang braso ko at ang kanang kamay niya ay nakayakap sa akin. Nakasiksik ang mukha niya sa kilikili ko. Medyo nag-init ako sa posisyon namin. Naramdaman ko ang harapan niya na nakadikit sa aking hita. Nakaramdam ako ng kakaiba. Ngunit mas nanaig sa akin ang katinuan kaya pilit ko siyang inilayo. Pero di ako nagtagumpay. Mas lalo niya akong niyakap at sa isang iglap, bigla akong hinalikan. Siya ang aking unang halik. Sa maniwala kayo at hindi, kahit babae ay wala pa akong nahalikan. Ngunit imbis na pigilan ko siya, lumaban ako ng halikan sa kanya. First time ko kaya di pa ako gaanong marunong. Ngunit si Christian, halatang expert na. Tuluyan na akong nawala sa katinuan at nang ibabaw ang init sa aking katawan. Makalipas sa mga oras na yon, umayos na ako ng pagkakahiga. Ang sarap ng aking pakiramdam. Hindi na kami nagsuot ng mga damit namin. Salamat sir ha. At sorry na rin. Sabi nito. Sus, alayon. Gusto ko rin naman eh. Dati mo na bang ginagawa ito? Ang tanong ko. Hindi sir. First time ko ito. Kahit sa babae, wala pa. Ang sagot niya. Ganun ba? Ako rin eh. First time ko to eh. Ang sagot ko sa kanya. Ang swerte ko naman. Ang sagot nito at tumawa. Loko-loko. Ang sagot ko, sabay kurot sa kanyang pisngi. Sir, best friend tayo forever ah. Ang sabi niya. Oo, best friend forever. Ang sagot ko naman. Di na kami nakatulog ni Christian.
wala na kaming ginawa kundi magharutan. Naulit pa ang aming tagong pagtatagpo. Kung minsan sa kanilang bahay, ngunit mas madalas sa bahay ko. Lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa hanggang sa matapos siya ng high school. Nagpakita siya ng malaking pagbabago. At believe it or not, naging class valedictorian siya. Hanggang ngayon ay mag-best friend pa kami ni Christian. Sa katunayan, may girlfriend na siya at malapit na siyang ikasal. Natigil na rin ang aming relasyon dahil ako mismo ang nagsabi na itigil na namin ito. Ngunit walang nagbago sa aming samahan. Hindi na rin ako naghanap ng ibang katagpo. Kahit ngayon. Yan po ang aking kwento, Kuya Allen. Maraming salamat.